Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago po tayo magsimula, mga minamahal ko mga kababayan, syempre hindi po natin pwedeng kalimutan na pasalamatan ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi pong sumusubaybay sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. At syempre sa ating pong mga kababayan sa abroad, at maging yung ating mga kababayan na talagang todo suporta po sa inyong lingkod, no? Lalong-lalo na po yung ating mga kaparian, mga kapastoran at iba pa, no? At syempre, number 1 na pinasasalamatan ko din yung ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at ang ating ginagalang at minamahal talaga na First Lady Lisa Reta Marcos na walang sawang tumutulong sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So sa mga kababayan po natin, kagabi po meron pong nagchat sa akin, bakit daw kumbaga ang tanong nila is baka daw gusto kong humingi ng tulong, kung ano daw matutulong nila. So nag-isip po ko, sabi ko mukhang pwedeng maging pain to, pwedeng maging pain na kung saan baka mamaya alam niyo na, kalaban. So pasensya na po kayo, sa ngayon po hindi mo na po tayo, kasabi ko nga, maging kailangan ko man o hindi, mukhang hindi mo na po tayo talaga magbibigay ng ating GCash, no? Kasi binago na po natin yung ating GCash dahil nga po sa talagang tayo po ay minomonitor po ng ating mga kalaban. Dahil nga po sa mabibigat at talagang matitinding mga birada po na binibitawan ng yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin, bibigyan po natin ng birada, ito pong naging reaction po ng ating minamahal, ginagalang, na kung saan ay talagang napakatapang, matalino, talagang nasa kanya na lahat halos. Walang iba kundi si Senador Antonio Trillanes na ngayon po ay tumatakbo bilang alkalde ng Caloocan City, na kung saan nag-aabang po ang talagang natutuwa po ang mga taga Caloocan City na siya ay tumakbo dahil alam nila na kapag siya ang naging mayor ng nasabing syudad ay mas malaki o malaki po ang magiging pagbabago nito, na kung saan uunlad po talaga ito, no? Uunlad. Kita naman natin kung ano ang kakayahan ng ating minamahal na Senador Antonio Trillanes. So sa ating mga kababayan, salamat po sa inyong suporta sa ating minamahal at ginagalang na Senador Antonio Trillanes. So para po hindi na po magtagal, ito po't panoorin po natin ito pong mga naging reaction po ng ating minamahal na Senador Antonio Trillanes. Ito't panoorin po natin. Kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi to normal. VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinog na? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. How would you address na lang, sir, na Malacanang sponsor kayo? Sabi So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po yung sinabi ng ating mahal na Senador Antonio Trillanes. Unang-una, nabanggit niya po doon dito sa video po na napanood natin,
na may sayad, no? Talagang may tama sa utak. So, tumpak at tama po ang kanyang sinabi na talagang itong si Sara Duterte ay may sayad sa utak. Meron po itong tama sa utak. Kung maalala nyo po, naalala nyo yung pilat niya doon sa kanyang leeg. Dahil nga po sa ito ay wala sa tamang pag-iisip. Ito ay kumbaga talagang masasabi mong dahil nga sa mga hindi nakakaalam, lulun po ito sa droga itong si Vice President Sara Duterte, na mas tamang sabihin na si Sara Bulate, na isang tolongges, siraulo, gago na Vice President ng ating bansa, na kung saan mas kilala na ngayon sa katawagang Mary Grace Piatos. Yan po ang tawag sa kanya, dahil lumalabas po na kaya hindi mahanap si Mary Grace Piatos dahil siya pala si Mary Grace Piatos, no? Siya pala yung mga employees na sinasabing empleyado ng OBP na hindi makita, siya din pala yun. Biro nyo kaya hindi makita, hindi malaman, hindi matukoy kasi siya yun, di ba? So, nabanggit din po doon ang ating mahal na Senador Antonio Trillanes na hinug na. Alam nyo, nung nagrally po ang INC na pinamumunuan po ng isang jablo na katulad po ni Eduardo Manalo, nakasabwat po ngayon ni Digongyo at ng China para sakupin ang ating bansa, akala nila mas paniniwalaan ng Kamara yung peace rally ng Iglesia ni Manalo na puro mga demonyo. Akala nila masisindak nila ang ating mga congressman, yung ating mga mambabatas. Kaya kumpiyansa sila. Hindi nila alam na ang mga congressman ay sadyang matatalino, mahuhusay, magagaling, hindi mga bobo, hindi tulad ng mga membro ng Iglesia ni Manalo na puro mga tanga, na nagiging robot na kung saan kung anong gustong sabihin ng kanilang amo, bossing, Panginoon, yun ang sinusunod nila kahit wala na sa tama. So, na-realize ng mga congressman natin na tama ang sinasabi po ni Senador Antonio Trillanes na hinug na para kasuhan ng impeachment itong si Sara Bulate, na isang tolongges na Vice President ng ating bansa. So, imbes na pakinggan ng Kamara yung 2 milyon na nag-rally na tinatawag peace rally, mas pinakinggan nila yung nag-iisang tao na may sapat na karunungan, sapat na pag-iisip. Hindi katulad ni Eduardo Manalo at iba pang mga membro nito na mga tanga katulad ni Marcoleta, na kung gaano kalaki yung mata, yun din ang liit ng utak ng siraulot gagong congressman na ito. So, galit ngayon ang INC sa mga congressman kasi mas pinakinggan nila yung sinabi ni Senador Antonio Trillanes na hinug na. Pwede na, sapat na ang ebidensya para kasuhan itong si Sara Bulate ng impeachment. So, ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, tama din ang sinabi ng ating minamahal na Senador Antonio Trillanes. Ipagkakatiwala mo ba sa isang Vice President na buang, siraulo, gago, magnanakaw, traidor? Ipagkakatiwala mo ba yung bansa natin sa isang babaeng baliw? Ipagkakatiwala mo ba yung bansang ito sa isang babaeng malademonyo kung manakot o magbanta sa sino mang gusto niyang pagbantaan? So, tama ang sinabi ng ating minamahal na Senador Antonio Trillanes na talagang kahiya-hiya kung ang mga Pilipino ay papayagan na maging presidente o mamuno yung mga katulad ni Sara Duterte na baliw. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, marami po nagsabi sa akin na mayroon po talagang tama sa utak itong ating Vice President. Kaya lang hindi inilalabas kasi magiging kasiraan sa kanyang kandidatura o magiging kasiraan ito sa kanyang political career.
Pero gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kahit hindi na siguro, katulad ng sinabi ng ating minamahal na Senator Antonio Trillanes, hindi man tayo psychology, pero mahalata mo yung taong nasa tamang pag-iisip. Mahalata mo yung taong, kumbaga, karapat dapat kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip. At saka, mapapansin mo kay Sara Duterte na talagang delikado ang ating bansa pag siya ang naging pangulo ng ating bansa, dahil nakita nyo naman, vice president pa lang yan. Nakita nyo kung umasta, talo pa niya yung pangulo. Gusto niya siya yung nasusunod, gusto niya siya lahat. Sa nakikita ko, mas matindi ito kaysa sa kanyang ama, dahil lumaki kasi itong spoiled dahil lumaki nga siyang spoiled. Ayun, gusto niya lahat na kukuha, lahat ng sasabihin niya nangyayari. So mahirap na magkaroon tayo ng isang pangulo na spoiled. So para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, tama lang ang ginawa ng Kamara na mas sinunod nila yung isang tao kaysa sa 2 milyong tao na sumusunod lang sa isang gago, demonyo, siraulong leader ng isang reliyon na kulto na katulad ni Eduardo Manalo. Kaya nga, galit na galit ngayon si Eduardo Manalo dito po sa ating minamahal na Senador Antonio Trillanes, dahil pinakita o pinaramdam lamang ng Kamara na hindi porket leader ka ng isang kultong reliyon ay susundin ka namin. Sa ginawang ito ng Kamara, ipinakita lamang ng Kamara na hindi porket 2 milyon yung nagrally, kayo nang masusunod. Hindi. At hindi natatakot ang gobyernong ito sa mga kultong reliyon na katulad ng reliyon ni Eduardo Manalo na Diablo. So, malaking sampal ito. Malaking sampal ito sa mga iglesia ni Manalo. O ngayon, anong napala ninyo? Pahiya kayo. May nagawa ba yung peace rally ninyo? Wala. So ibig sabihin lang, tulad ng sinasabi ko noon pa man, kahit isang daang beses pa kayong mag-rally, kahit gamitin nyo pa yung peace rally, kahit ano pang rally ang gawin ninyo, mga diputa kayo, walang magagawa yan. Kahit pa anong gawin ninyo. Buti sana kung ginawa nila ng tama yung kanilang peace rally, malamang matutuwa pa ako. Malamang masisiyahan ako. Kasi totoong peace rally yung pinakita ng iglesia ni Manalo. Pero hindi. Alam niyo naman, nagsimula lang to. Simula nung sila ay nag-peace rally ko, pinagsalita si Marcoleta na malaki ang mata, isinama doon yung mga demonyong politikong katulad ni Bato de la Rosa. Doon nagsimula na wala ang galang ko sa iglesia ni Manalo na kulto. Kung pinakita nyo sana na peace rally, walang politikong nagsasalita na sinisiraan yung Kamara, okay ako. Baka lagi kong sabihin dito, salamat sa mga iglesia ni Cristo dahil ganito. Pinakita nyo na hindi kayo katulad ni Digongyo na prayer rally, pero paninira rally pala yung ginawa. Masasabi mo talagang magkatulad yung kanilang ginawa. Ginamit lang yung peace rally, katulad ni Digongyo na ginamit lang yung prayer rally, na ang pakay pala ay pamumulitika rally. Diba? So, mga kababayan ko, sa ginawang ito ng Kamara, natutuwa ang mga Pilipino. Natutuwa yung mahigit 40 million na mga Pilipino sa ginawa ng Kamara. Dahil ipinakita lamang ng Kamara na hindi porket kayo ay ma-impluwensyang reliyon, kayo na ang masusunod. Pangalawa, reliyon kayo at hindi kayo kabilang sa politika. Pero pilit na sumisiksik ang iglesia ni Manalo, nagbibida-bidahan, akala mo naman sila na talaga yung pinaka matinding reliyon, na samantalang 1% lang naman sila sa dami ng mga Katoliko. So sana ay naintindihan nyo po at naunawaan nyo yung ating tinapik ngayon. Kaya muli, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.